Kung ikaw ay nagtatanong kung magkano nga ba ang possible na mababayaran kapag ka ikaw ay mag-taxi from PTX papuntang NAIA International Airport particular sa Terminal 3. So ang sagot ko ho dyan ay 161 pesos. Pero hindi ibig sabihin na yan ang binayaran kong 161 pesos ay siya ring magiging gastos ho ninyo. Kasi magkaiba ho tayo ng experience, magkaiba ng oras, magkaiba ng araw. So baka yung time na binahe ko hindi ganoon kalala yung traffic, baka sa inyo sobrang siksika ng mga sasakyan sa daanan, kaya pwede kayo mas mapapamahal pa doon sa 161 pesos or pwede rin mas less ang inyong mababayaran kasi nga hindi rin traffic. Depende yun, case to case basis ko yun, no? Pero syempre bibigyan ko kuya ng formula or para natin calculate, paano natin mahulaan or paano natin ma-estimate yung ating magiging gastos ng pagsakay ng taxi. Hindi lang sa Manila kundi sa buong Pilipinas, ha. Alam natin sa Pilipinas meron ho tayo ditong standard na pamamaraan para makapagbayad or yung charges, no, sa taxi. Una yung flag down rate, pangalawa yung per kilometer, and meron din tayong per minute. First thing first, kailangan nating malaman kung anong distansya ng ating kinatatayuan papunta sa ating destination via taxi. So for example, meron tayong Wikipedia, no? Meron tayong Google Chrome. So kailangan hanapin ho natin yan yung distance. Paano? Ganito lang, type nyo lang PTX distance to Terminal 3. Diba? Ganyan lang kadali Kasi pag malaman natin kung ilang distansya yun, tsaka yung expected travel time, malalaman ho natin. Meron tayong idea, no? Meron na tayong clue, meron na tayong basihan kung magkano yung possible na magagastos ho natin. So may nakalagay ho rito via Andros Avenue, pero so far parang wala naman talagang ibang yatang madadaanan. I don't know. So basta makikita nyo naman yung madadaanan natin mamaya sa ating video, no, hanggang sa matapos. So meron ho rito nakalagay na 15 minutes po yung kanyang expected time of arrival. So tapos meron siyang 5.9 kilometers ang distance. So ang gagawin ho natin ngayon, i-calculate ho natin siya. So ngayon 5.9 kilometers, pero let's make it 6 na lang, no, 6 kilometer. Kumbaga parang i-round up na ho natin. Tapos punta na tayo sa ating calculator para meron ho kayong idea, no, sa mga curious ho dyan. Like minsan kasi kahit pa tayo natitipid, pero ibig sabihin hindi porket nagtataksi ho tayo marami tayong pera. Minsan talaga parang mas nananais sa atin yung pagiging practicality, no? Pagiging practical ba, kumbaga what is 170 pesos kung mapapaaga naman tayong makapunta sa airport. For example, itong biyahe ko sana dapat magbabaso ako nito papuntang airport kasi 150 pesos ang pamasahe. Pero nung nakita ko na konti lang pala ang difference kapag magta-taxi, kaya taxi na lang, dihamak na legit pa talaga na makakarating, wala ka nang dadaan ng mga terminal 1, 2, 3, and 4 o kung ano pa man ang mga terminal. Kasi kapag ka nagbabas ka kasi from PTX, idadaan ho yan lahat ng mga pasahero na pwedeng bababa, no, sa pwedeng kung anumang terminal. Basta sa NAIA International Airports, we have Terminal 4, 1, 2, 3, and 4. Okay, so let's go, no, without further ado, ko-compute na ho natin. So ilang distansya ho ba yun ng PTX papuntang Terminal 3? So meron ho tayong 6 km. So 6 km, ito, kuha kayo ng listahan dyan or pwede itong ulit-ulitin ng video na to para meron ho kayong basis, no, paano i-calculate. Meron ho kayong formula. So per kilometer, meron po tayong binabayaran sa Pilipinas, sa Manila is 13 pesos and 50 centavos, pero let's make it 14 pesos na lang, diba? So ibig sabihin 6 times 14 pesos, 6 kilometers times 14 pesos equals sa 84. Tapos syempre meron ho tayong flag down rate, diba? Ang flag down rate ang meron ho yan sa Manila, sa Davao 45 or 50, pero let's make it 45 na lang sa Manila, diba? So 45 plus 84, diba? 84 yun ha, yung mababayaran ng 14 pesos per kilometer. So that is 6 kilometers, 84 ang kanyang total. Plus daragdagan pa natin yan ng flag down rate na 45. Yan. Tapos kunyari tingnan natin, kumbaga let's make it na lang na tama yung yung 15 minutes na estimated ni Wikipedia, ni Google, na hindi siya traffic, no. So tama na talaga yung smooth lang yung traversing natin papuntang Terminal 3. So walang traffic, walang intersection, walang bara, no. So walang mga problema. So magiging yan, babayad tayo ng per minute ng magkano ba, 250, pero gawin natin 3 pesos na lang. So 3 pesos times 15 minutes, no. So sa atin 45 pesos plus 45 pesos. Ayun, no. So ang mababayaran ho natin is 174 pesos. So ngayon ang tanong ho dyan kung bakit yung binayaran ko is 161
71 pesos. I mean 161 pesos. Pero syempre, kumbaga binigay ko 170. Hindi ko na kinukuha yung sukli. Parang ugali ko na yun, you know? Yung butal, talagang hindi ko na kinukuha. Yung mga bari-bari lang naman yun eh. So ngayon, bali, ang nababayaran ko is 161. So ibig sabihin, hindi siya ganun ka traffic. Kaya yun lang. Kumbaga, sana mayroon ako yung natututunan sa aking video na to. So sana na laman ho ninyo. Kasi ganito yan ha. Let's be practical na lang mga hagala. Mantakin mo. Magkano yung bili nyo sa ticket? For example sa akin, 1,500 yung aking flight from Manila papuntang Bohol. 1,500. Tapos ngayon naiwanan ako ng eroplano kasi nga ay inaantay ko talaga yung bus para gusto ko makatipid ng 50 pesos or 20. Di ba? So, naiwanan ko ng eroplano. Napakalaking chance talaga na maiiwanan ka. So, ang ginawa ko talaga para pinaka-the best decision talaga sa aking buhay nung time na yun ay mag-taxi na lang. Kaya ayun, nakarating din ako on time. So, hindi siya late. So, yun, no? Hindi nasira yung aking itinerary sa aking gala nitong nakaraang Enero nitong taon. So, yun lang. Meron kayo natutunan. So, let me know in the comment box. At syempre, may mga karagdagang katanungan naman ng mga manonood natin dito. Kung saan nga ba makakasakay ng taxi dito sa PTEX. Syempre, itong video ho natin ay natuturo ho tayo dito no, kung saan nga ba, anong bay, no? So, sa pinakadulo na ito. Basta kapag napunta kayo ng airport, napunta kayo ng mga bus terminals, napunta ho kayo ng mga, kung ano pa mga terminals, ports, seaports, wag ho kayong magatubiling magtanong talaga sa mga gwardiya, sa mga kapulisan, yung mga authority ba? Kasi sila talaga yung mabibigay talaga ng pinakatamang direktiba at mga guidelines ho talaga sa atin. Iwasan ho ninyong magtatanong-tanong sa mga sibilyan no? Or sa mga kapwa pasahero lang din no? Kasi maaaring kapareha nyo rin sila walang alam. So ang iba kahit hindi nila alam basta na lang magbibigay din ng mga sagot no? Basta wala lang bida-bida. Ang dami niyan sa Pilipinas no? Kahit hindi alam, hindi talaga nalang prangkahin ay sorry ho hindi ko alam. So ako ginagawa ko yun pag may natatanong sa akin tapos hindi ko alam, talagang nire-relay ko doon sa alam kong makapagbibigay talaga ng sagot. So for example, ayun no, may police, punta ka doon, tanong ka doon kasi hindi ko alam, may pasensya na, parang gano'n no. So iwasan natin magtanong sa mga pasahero, kapwa lang na hindi alam din ang lugar. So maganda sa mga police, authority, guardia o yung mga airport personnel or bus terminal personnel. Terminal 3. Para saan to ma'am? Sa inyo yan sir, once na may nakalimutan po kayong gamit. May nakalimutan or tinaga kami ng driver, lahat, anything na concern namin. Ito ay sa PTEX and DOTR. Yes sir. Kasi ito sir, Okay. ayan po. Pwede po isuplong sa LTFRB. Ayun, so pwede na isumbong sa LTFRB no. So ang gagawin nyo ho, kung mag-taxi kayo dito sa PTEX, so para palang airport ang PTEX din. Sige ma'am. Ay, sa amin na. Sige, salamat ma'am. Okay. Alright, no? Oh yeah. Okay. Airport, Terminal 3. Terminal 3 pa. Opo. So yun no, ang PTEX pala para din pala siyang airport. Meron din silang mga binibigay na ganito. So ang purpose ho dito, taxi slip. Just in case na may mawawala, maibabalik. So pag binigyan ka ng ganito sa ticket booth, huwag natin itapon. Dapat itago natin yan. Kasi may purpose yan. Ikaw kuya, may ka na ba na iwan ng gamit, tas na-claim? Dahil dito? Kahit wala. Kahit wala nito. Uy, swerte kung yung napag-iwanan na bag sa iyo, may number, may contact, paano kung wala? Gaya sa akin, nung nagbagyo minsan, ang nangyari, naiwanan ko yung bag ko na may vitamins, tsaka charger na original, mahal yun, 3.5 yun Malaking pera pa rin sa akin yun. Kahit Ngayon, ang problema doon, paano ako hahanapin ng driver, ng taxi driver sa Baguio? Ang Baguio kasi, kilala sila, notorious sila, o ibig ko sabihin parang famous sila ba sa pagiging super honest, gano'n. Yun nga lang, saan ako hahanapin ng tao, no? Wala akong contact number, walang So talagang mahalaga din pala, mga gala dyan, shoutout ha. Mahalaga din pala na yung bag natin, lagyan natin ng ng mga contact number natin, contact information. Just in case na mawala yung bag ho natin, at least yung mga driver, kagaya ni Kuya, talagang willing si Kuya talaga na magsuli. Ang dami niya ng mga experience na nasuli niya talaga yung mga gamit ng pasahero. Sa hanggat mali, wala kayong maiiwan. Kasi minsan hindi naman kami nakakakuha. Oo, pasahero rin no. Oo, tapos pupunta kayo sa amin. Hahanapin nyo sa amin. Wala naman kami nakuha. Pay attention talaga. Hanggat mali, huwag kayong makakaiwan. Huwag mag-iwan. Kailangan pay attention sa mga gamit. Tapos kung mawala na yung gamit, huwag din agad-agad magbintang sa driver. Kasi di naman din talaga lahat driver na kumuha no. Pasahero talaga. Kasi
Tulad one time ako may naiwan 2,000 sa likod ko. Oo. Nakadalawang balik na ako dito. Saka tumawag. Tapos wala na. Wala na. So yun na nga, ano, ang mababayaran ko ho rito ay 161 pesos, pero ginawa ko na lang siyang 170 kasi ganoon talaga, no, nagiging ugali ko na talaga yan kapag ka merong mga sukli, mga 3 pesos, 5 piso, 10 piso, kinikip change ko na ho yan, no, parang wala lang, mannerism. I know na napakalit na bagay, pero sa ibang mga driver nakakatulong yun, no, imbis kasi na magsukli pa sila ng 9 na piso, ikikip na lang nila para panukli na lang sa susunod ng mga pasahero, kasi may iba rin mga pasahero talaga na kahit barya-barya lang yan, talagang sinisimo, talagang kinukuha, no, which is wala namang mali dun. Kaya yun lang. Oo nga pala, ipapakita ko para sa inyo yung mga lugar na madadaanan natin ito. So ano siya, parang Mia Road, no, tapos Mia Road, tapos yun lang all the way to ano na, Airport Terminal 3. Yan ang bahala, no, tingnan nyo na lang yung mga lugar, no, ipafamiliarize nyo lang ho ninyo ang madadaanan ho natin. So gagamitan ko siya ng time lapse para naman mas mapabilis yung biyahe natin at hindi tayo masyadong maboboredom, di ba, while traversing sa yun nga, Mia Road papuntang Terminal 3. Basta napansin ko dito meron tayong nadadaan ng Terminal 4. At syempre ang ginagawa ko mga video talaga, no, more on mga informations. So sana nakatulong, sana na meron akong kahit paano naibigay na counting information na magamit niyo ho ninyo sa inyong sarili at maging sa inyong mga kakilala para sa inyong future adventures, future journey or future travels. So ingat ho kayong lahat, stay safe, and yun na nga, enjoy the rest of the vlog.
Okay, yung galing tayong PTX, ang nabayaran ho natin ay 161 pesos pero binigay ko na ang 170. Pasukli na yung siyam na piso. Yun lang, no? So legit yung kaba. Habang papalapit yung oras, time check tayo ha. It's 3:45. Ang flight natin alas 6. So kailangan bago pa alas 5, boarding boarding gate closed na yan. So kailangan alas 4 pa lang na makapag-check-in na, 'di ba? So yun lang ang advice ko talaga sa inyo, the early the better, no? Huwag pakampante gaya nagka-traffic. Ilang beses yun na dumaan ng traffic talaga. So legit yun, kinabahan ako noon, parang hindi ako high blood pero baka atakihin ako sa puso kasi nga madidelay maiwanan, delikado yun. Ayoko na mangyari ulit yung nangyari sa atin dati sa Terminal 1, sa Terminal 2, no? Flight natin papuntang Davao via Philippine Airlines. Anyway, thank you for watching. So sana nagustuhan nyo. Yun lang ha. Ang distansya, malapit lang naman talaga yung PTX sa punta rito. Pero ilang minuto na naka 30 minutes ang biyahe dahil nga sa traffic. Kaya huwag pa kampante. Dire-diretso lang. Amigo, sabihin na the early the better.